Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagluluksa ang halos buong mundo sa pagpanaw ni Queen Elizabeth II. Nanungkulan siya bilang reyna ng 7 dekada, pinakamahaba sa kasaysayan ng Britanya. Hindi dinetalye sa anunsyo ng royal family ang dahilan ng kanyang pagpanaw, pero dati nang sinabi ng Buckingham Palace na may mga problema na sa pagkilos ang yumaong reyna. Humalili na sa kanya bilang bagong monarch ang anak niyang si King Charles III at nakatutok si Chino Gaston. Sa pagkakabit ng isang simpleng karatula sa gate ng Buckingham Palace sa London, inanunsyo ang pagpanaw ni Queen Elizabeth II. At sa labas ng palasyo, emosyonal na inawit ang national anthem ng Britanya. Bumuhos din ang mga nag-alay ng bulaklak sa harap ng Buckingham, pati na sa kanyang summer residence sa Balmoral Castle sa Scotland, kung saan siya pumanaw hapon ng September 8 oras sa UK. Pumanaw si Queen Elizabeth sa edad na 96, ang longest reigning monarch ng Britanya. Taong 1926 nang isilang si Elizabeth Alexandra Mary Windsor. Nani sa hinagap daw niya ay di inasahang magiging reyna siya, pero nang mag-abdicate o kusang binakante ng kanyang tiyuhin na si King Edward VIII ang trono, naging hari ang kanyang amang si George noong 1936. At si Elizabeth ang naging next in line sa British throne. I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong. 25 years old si Elizabeth nang malaman niyang siya ang magiging bagong reyna matapos pumanaw ang kanyang ama. At sa kanyang 70 taong reign, itinuturing siya ng marami bilang simbolo ng stability. Nagsilbi siyang head of state ng 32 bansa. Nagkaroon siya ng 15 British Prime Ministers. Pinakauna ay si Winston Churchill. At pinakahuli ay si British Prime Minister Liz Truss na kanyang inappoint nito lamang Martes. Queen Elizabeth II was the rock on which modern Britain was built. Our country has grown and flourished under her reign. Tinawag ni US President Joe Biden ang Queen bilang source of comfort and pride ng mga Briton. Mamimiss naman daw ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau ang Queen na isa raw sa mga paborito niyang tao. Isa ang Canada sa 15 Commonwealth nations na pinamunuan ni Queen. Sabi pa ni King Felipe ng Spain, isa si Queen Elizabeth sa best queens of all time dahil sa kanyang dignidad, sense of duty, katapangan at commitment sa mga tao. Kasama rin sa nagpahayag ng pagdadalamhati si Pope Francis. Para sa mga malalapit kay Queen Elizabeth, matalino at may sense of humor siya. Sa 2012 Olympics opening, game siyang nakilahok sa isang James Bond spoof. May sketch na tila nagparachute siya mula sa helicopter pero stunt double ang gumawa. Lifelong passion din niya ang horse racing at ang kanyang mga corgi. Kasal si Queen Elizabeth kay Prince Philip na pumanaw noong 2021. Meron silang 4 na anak at ang kanilang panganay na si Charles ang bagong king ng Britain. Sa isang pahayag, sinabi ni King Charles III na sa gitna ng panahon ng pagluluksa ng pagbabago, napapalakas sila dahil sa respeto at pagmamahal para sa pumanaw niyang ina. 73 years old na si King Charles, pinakamatandang uupong monarch sa kasaysayan ng Britanya. Ibo-broadcast Biyernes ng gabi, oras sa UK, ang inaugural address ng bagong hari. Batay sa Operation London Bridge ng UK government, gagawin ang state funeral ng Queen 10 araw matapos ang kanyang pagpanaw. Kabilang sa mga aktibidad bago yan, ang pagpapatunog ng kampana ng Westminster Abbey sa St. Paul's Cathedral at Windsor Castle.
Magkakaroon ng gun salutes, 1 round para sa bawat taon ng buhay ng Queen. Magkakaroon ng burol sa Scotland at sa London at papayagan din ang publiko na dumalaw. Today the crown passes, as it has done for more than 1,000 years, to our new monarch, our new head of state, His Majesty, King Charles III. And with the passing of the second Elizabethan age, we usher in a new era in the magnificent history of our great country, exactly as Her Majesty would have wished, by saying the words, God save the King. Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Live nakuha po yan sa Balmoral Castle sa Scotland kung saan pumanaw si Queen Elizabeth II. Marami na ang bumisita roon para magbigay-pugay sa yumaong reyna. Inaasahang magkakaroon ng burol sa Scotland na maaring puntahan ng publiko sa mga susunod na araw bago dalhin ang labi ni Queen Elizabeth sa London. Sa mga susunod na oras, inaasahang patutunugin na ang mga kampana sa Westminster Abbey, St. Paul's Cathedral at Windsor Castle. Nagpaabot din ng pakikiramay sa pagpanaw ni Queen Elizabeth II si Pangulong Bongbong Marcos at kanyang pamilya. Pati ang ilan nating kababayang naantig daw sa buhay at pamumuno ng reyna. Hindi na iwasang malungkot sa kanyang pagpanaw. Nagbabalik si Chino Gaston. Alauna kaninang hapon inilabas ng British Embassy rito sa Pilipinas ang Book of Condolence para sa yumaong reyna ng Britanya na si Queen Elizabeth II. Nilagay ang libro sa labas ng gate ng embahada sa Taguig kasama ang litrato ng reyna. Pinakaunang pumirma sa Book of Condolence si Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at ilang miyembro ng First Family sa kanilang pagbisita kay British Ambassador Lore Beaufils. Nagpahayag din si Pangulong Marcos ng pagdadalamhati at pinuri ang naging dedikasyon ng reyna sa kanyang tungkulin. Pumirma rin sa Book of Condolence si House Speaker Martin Romualdez. Nagpasalamat ang British Ambassador sa kanilang pakikiramay. Si Arthur Tenorio nagbigay pa ng bulaklak para sa yumaong reyna. Naantig daw siya sa mga taunang mensahe ng reyna para sa buong mundo. Isa to sa mga pwede naming manating magawa bilang pakikiramay sa United Kingdom as well as sa iba pang Commonwealth realms. Dakong hapon, sunod-sunod nang dumating ang mga tao, kabilang ang mag-asawang Bartholomew, mga British citizens na nakatira dito sa Pilipinas. Nagdala rin sila ng bulaklak at nagsulat ng pakikiramay sa libro. We can't imagine without the Queen here in the world. She's so loved. Hindi lang sa mga taga-Britanya tumatak ang tinaguriang longest reigning monarch na si Queen Elizabeth II, kundi pati sa ating mga Pinoy. Ang galing at dedikasyon ng mga Pinoy ilang beses nang kinilala ng yumaong reyna. Nito lang July 12 sa Windsor Castle, ginawaran ni Queen Elizabeth ng prestigyosong George Cross Award ang Pinay nurse na si May Parsons. Si Parsons ang nagturok ng kauna-unahang aprobadong COVID-19 vaccine sa buong mundo. Sabi noon ni Parsons, malaking karangalan na tumanggap ng George Cross Award sa ngalan ng iba pa niyang kasamahan sa National Health Service o NHS England. Ginawaran niya rin si Roland Kitevis ng British Empire Medal noong 2019 para sa 33 taon niyang pagseserbisyo sa British Embassy sa bansa kung saan ay pagmaneho niya pa ang ilang miyembro ng royal family. Nakatanggap din ng parehong parangal ang mga Pinay nurse na sina Charito Romano at Minnie Klepax para sa kanilang hindi matatawarang serbisyo sa gitna ng pandemya. Ang British Empire Medal ang isa sa pinakamataas na karangalan na ibinibigay ng Queen para sa mga taong nagpakita ng kahanga-hangang kontribusyon sa komunidad. Chino Gaston nakatutok, 24 oras. At sa ibang balita, may mga gusto raw munang masiguro si Pangulong Bongbong Marcos bago siya maglabas ng kautusan para sa pagpapaluwag ng mandato sa pagsusuot po ng face mask. Una riyan ang paglalatag ng mga pagkakataon at sitwasyon kung saan gagawin pa ring mandatory o sapilitan ang pagsusuot ng face mask. At nakatutok sina Ian Cruz at Mark Salazar. Sa pulong kahapon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga pinuno ng Department of Health at Department of Interior and Local Government, sinabi ni DOH OIC Maria Rosario Vergeire
na may mga bilin ang Pangulo bago raw niya pirmahan ang ikinakasang executive order na magpapaluwag na sa pagsusuot ng face mask sa labas. Pinag-usapan daw kung anong mga pagkakataon at sitwasyon na mandatory pa rin ang face mask. Pagka public transport, non-negotiable yan sa atin. So there was this discussion kung saan binuo natin kung ano dapat ang lamanin ng executive order ng ating presidente. And as to timelines, he instructed that as soon as the office of the president can prepare the executive order with all of the specific provisions included, ipapalabas nila at magpapatupad na tayo. Binigyang diin ng Department of Health sa Pangulo na huwag munang luwagan ang pagsusuot ng face mask sa indoor spaces. Sa mga ganitong sitwasyon daw kasi, pinakamabisa pa ring proteksyon ang face mask. Yun pong risk natin sa labas, mas mababa kaysa kung nasa loob tayo. At yun pong mga high-risk individuals at saka high-risk settings, talagang yun po talaga ay ipinaglalaban natin na hindi muna natin gagawin. Hindi rin daw pwedeng pumili lamang ng rehiyon o mga probinsyang luluwagan o paghihigpitan base sa bilang ng kanilang COVID cases at hospital utilization. Bukod sa nakakalito lang, wala rin daw saysay ang magkakaibang health protocol sa iisang bansa. Sabi ng DOH, nasa punto na tayong dapat nang tanggaping makipamuhay sa COVID-19. Meron ho kayong choice na mag-mask, may choice kayo magpabakuna, may choice kayo kung pupunta kayo sa mataong lugar o sa hindi mataong lugar, may choice kayo kung maayos na ventilasyon ang pupuntahan nyo o pangit at enclosed na ventilation. Sang-ayon din si Go Negosyo founder at miyembro ng Private Sector Advisory Council, Joey Concepcion, na panahon na para gawing optional ang pagsusuot ng face mask outdoors. Siyempre, there is always a risk everywhere. So in outdoor, the risk is less. And ang pananaw ko dito sa mga citizens natin, marunong na sila mag-protect sa sarili nila. This is 2 years in COVID. Alam na nila kung anong mga lugar na delikado. Welcome din kay Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco ang rekomendasyon ng IETF. Aniya, nadedehado ang bansa bilang isang tourism destination habang ang mga kakompetensyang bansa sa ASEAN ay nagluwag na ng kanilang mask mandate. Sabi ni Frasco, hindi naman anya nakitaan ng pagtaas ng COVID cases ang mas maluwag na mandato sa pagsuot ng face mask gaya sa mga bansang Singapore, Thailand, Malaysia, Vietnam at Indonesia. Inihalimbawa niya rin ang probinsya nilang Cebu na napanatili raw ang mababang COVID cases at ngayon inalis na ang mandato ng pag-face mask sa labas. Ian Cruz, Mark Salazar, Nakatutok 24 oras. Dinagsa ng mga deboto ang traslasyon ng imahe ni Nuestra Señora de Peñafrancia sa lungsod ng Naga. Nakatutok doon live si Jessie Cruzat ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Jessie? Mel, matapos nga ang 2 taon na hindi nagkaroon ng malalaking aktibidad sa kapiyastahan ni Nuestra Señora de Peñafrancia, natuloy na at naging matagumpay ang ginawang traslasyon procession dito sa lungsod ng Naga ngayong araw. Alas 3 pa lamang na madaling araw, nasa labas na ang mga deboto ni Nuestra Señora de Peñafrancia sa Naga City, Camarines Sur. Maagang ginawa ang dawn procession o ang paglipat ng imahe ni Inang Peñafrancia mula sa Basilica Minore at patungong Peñafrancia Parish. Pagkatapos ng dawn procession, saka naman ginawa ang Pontifical Mass para sa ika-100 at 40 taong kapistahan ng imahe ni El Divino Rostro. Pasado alas 12 naman ng tanghali nang magsimula ang traslasyon kung saan nauuna rito ang mga mag-aaral mula sa iba't ibang paaralan at iba pang mga religious groups. Habang nagpapatuloy ang prosesyon, isinasagawa naman ang misa sa Peñafrancia Shrine. Pagsapit ng alas 3 ng hapon, una nang inilabas ang imahe ng El Divino Rostro sa naturang simbahan. Alas 4 naman ng hapon ang sunod na ilabas ang andas ng imahe ni Inang Peñafrancia. Tulad ng inaasahan, dinagsa ng maraming deboto ang andas ng 2 imahe. Sa dami ng mga deboto, natagalan ang pag-usad ng prosesyon patungong Metropolitan Cathedral. Pagdating ng mga imahe sa cathedral, agad namang sinimula ng misa na ginawa sa Quadricentennial Arch. Maigpit naman ang inilatag na security measures ng PNP, AFP at iba pang force multipliers para matiyak ang seguridad ng mga deboto sa naturang aktibidad. Sa ngayon nga, nagpapatuloy pa ang misa
dito sa Quadricentennial Arc na mismong pinangunahan ni Archbishop o Reverend Rolando Tria Tirona. Mel, ang paglipat ng imahe ni Inang Peñafrancia dito sa Metropolitan Cathedral ay ang hudyat naman ng pagsisimula ng 9 na araw na novena bago ang araw ng kapiyastahan nito sa Setyembre 18 ngayong taon. At yan muna ang latest mula rito sa Naga City, Camarines Sur. Balik sa iyo. Maraming salamat sa iyo, Jessie Cruz at ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Patay ang isa sa mga suspect na nanloob sa isang convenience store sa Rodriguez, Rizal. Ang mabilis na pagresponde ng mga pulis, natulungan din ng isang residenteng nagmalasakit. Kung paano, alamin po sa pagtutok ni June Veneracion. Isang pulis ang umaakyat sa hagdanan sa video na kuha ng isang saksi. Nasa likod niya ang kanyang kasamahan. Rumeresponde sila sa tawag na nilolooban ang saradong convenience store na ito sa Rodriguez, Rizal kaninang madaling araw. Paglipat ng pwesto ng tumatakbong pulis, nasundan pa ang putukan. May nagnanakaw sa inakyat ng mga pulis. 3 putok nga. Takot ako. Ilang sandali lang ang lumipas, dumating ang iba pang mga pulis. Hinahabol na po nila. Isang sospek ang napatay sa bubong. Papatakas na raw sana ito ng maabutan. Nakatakas naman ang dalawa niyang kasama. Walang bantay ang convenience store, pero may nakamonitor sa CCTV sa kanilang head office. Tumawag sa amin yung security. Nakita nila sa CCTV na may tao sa loob ng store nila. Base sa investigasyon ng mga pulis, sa bubong nanggaling yung mga sospek. Binutas yung bubong, lumusod sa kisame, gumamit ng lubid para makapasok sa loob ng convenience store. Ito naman, yung mga na-recover sa isa sa mga suspect na nasawi matapos rumesponde ang mga pulis. Kabilang sa mga na-recover ang ilang baril, tali, gunting na pangyero, bareta at pera. 4 na sangay na raw ng nilooban na convenience store ang napasok ngayong taon. Pero ngayon lang naaktuhan ng mga pulis sa mga suspect. Actually, matagal na namin minanmanan itong grupo na to. Bukod sa mabilis na pagresponde ni na Patrolman Joven Pagdato at Police Staff Sergeant Bobby Espiritu, malaki rin ang naging papel ng isang sibilyan. Siya ang lalaking makikita sa video na tumatakbo at umaalalay sa mga pulis. Siya ang nagpahiram at naglatag ng hagdan para mapanhik ng pulis ang bubong kung saan nandoon ang mga sospek. Hindi po ako nagdalawang isip na tulungan yung kapulisan natin. Handa po talaga akong tumulong para malutas yung mga kriminalidad dito sa lugar natin. Kaya nagpapasalamat kami na meron tumulong sa amin na sana pamarisan to ng ibang kababayan natin. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Kinwestiyon ni Senadora Amy Marcos ang umano'y kakulangan ng appointment slot para makakuha ng passport sa DFA. Bukod sa pahirapan, puno na rin daw ang schedule hanggang sa Marso ng susunod na taon. Itinanggi naman ito ng DFA dahil meron na raw 800,000 appointment slot para sa mga nag-a-apply ng passport. Nakatutok si Victoria Tulan. Matapos ang 2 buwang paghihintay, sa wakas ay nakapag-apply na ng passport si Ira Villa at 3 niyang anak. Hulyo pa raw naghanap ng appointment si Ira sa website ng Department of Foreign Affairs, pero Setyembre na ang nakuha niyang slot. Kung magta-travel ka, madalian, mahirap kasi hindi ka makakuha ng immediate slot. Experience ko rin doon sa mga ka-office mate ko na tag-iisa yung pinapabook nila, wala talagang slot kahit saan. Oo, ngayon. Ang kakulangang yan sa appointment slots, kinwestiyon ni Senadora Amy Marcos sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations kahapon. Upon checking of available dates for appointment in the DFA's passport appointment system, your website, the schedule for passport application and renewal for the succeeding months are entirely booked up to March of 2023. Pinabulaanan niya ni DFA Assistant Secretary Henry Bensurto Jr. We are continuing to open more slots. In fact, as of now, we have opened something like 800,000
slots already. Where are they? If you access, ma'am, the website now, there are even slots available even in September po, ma'am. Sabi ni Ben Surto, ang problema sa passport ang una nilang tinutukan ni DFA Secretary Enrique Manalo pagkaupo nila sa pwesto. Kaya binuksan daw ang naturang slots sa iba't ibang consular office at temporary off-site passport service. Para makapag-book ng passport appointment, pumunta lamang sa www.passport.gov.ph. Pumili ng lugar at i-check kung mayroong available na slot doon. Sa site na ito sa Maynila halimbawa, marami pang available na slots para sa buwan ng Setyembre. Pero sa ilang site, puno na yung slots para sa September at ang available slots na ay para sa October. Pagtitiyak ng DFA, kapag naman nagkaroon ka na ng passport appointment, ay magiging mabilis na yung mismong process ng application. Anywhere between 8 to 15 minutes. That's the target. But every application will be unique. Based on that unique situation and circumstances of every individual applicant, then the time that is allocated will be determined also. Bilang tulong sa mga senior citizen, persons with disability, OFW, buntis at mga below 7 years old, nag-set up na ng mga courtesy lane sa passport sites kung saan maaari na lang silang mag-walk-in. Para matiyak naman na mas marami ang kanilang maseserbisyohan, hiniling ng DFA sa Kongreso na bigyan ng budget ang kanilang 20 temporary off-site passport service o TOPS para sa susunod na taon. Nais din nila na gawing permanente ang mga ito. 10,000 applications daw ang napoproseso ng TOPS kada araw. Pagtitiyak naman ng DFA, ginagawa nila ang lahat para padaliin ang pagkuha ng passport. Kabilang dyan ang posibleng pagkakaroon ng smartphone app na maaaring gamitin sa passport application sa halip na pumila. Hihingi ako ng pasensya because we know that there are people who are not able to get access. But at the same time, I wish to convey our commitment to continuously improving the system, and we will do our best as public servants. Victoria Tulad, Nakatutok, 24 Oras. Bukod sa pagpapalakas ng makabagong teknolohiya na bansa, pinigyan din ni Pangulong Bongbong Marcos ang digitalization sa gobyerno. Paraan daw ito para mas mapadali ang proseso at transaksyon, hindi lang sa national government, kundi maging sa lokal na pamahalaan. Nakatutok si Jonathan Andal. Inikot kanina ni Pangulong Bongbong Marcos ang bagong bukas na Innovation Campus na ito sa San Pedro, Laguna na proyekto ng Union Bank. Isa itong research and technology hub para sa blockchain, artificial intelligence at iba pang teknolohiya. Pinuri ito ng Pangulo lalo't hindi raw dapat nahuhuli ang Pilipinas pagdating sa technological innovation. Lalo pat ngayong pandemya, nakita raw ang kahalagahan ng teknolohiya. Not only is it a viable way of doing business, it is the only way that we will be doing business in the years to come. And therefore, we cannot allow the Philippines to get left behind. Gusto raw ng Pangulo na i-digitalize ang gobyerno mula local hanggang national level para mapadali ang mga proseso at transaksyon lalo na sa mga ordinaryong tao, gaya sa pamamahagi ng ayuda. I look forward to ensuring financial inclusion through digital technology. This will provide effective access to a wider range of financial services for all Filipinos, especially the vulnerable sectors. Binanggit din ni Marcos ang 3-year Digital Payments Transformation Roadmap ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Target daw nito na gawing digital na ang kalahati ng lahat ng retail transaction sa bansa at maisama ang 70% ng mga Filipino adult sa formal financial system sa susunod na taon. Pagbalik sa Malacanang kanina, pinangunahan naman ni Pangulong Marcos ang awarding ceremony sa 2022 Metrobank Foundation Outstanding Filipinos. Kinilala rito ang 4 na guro, 3 sundalo at 3 pulis dahil sa kanilang mga nagawa na nakatulong sa mga komunidad. If this day tells us anything, it is that each and every single one of us, in our own way, plays a crucial role in nation building. You do not need superpowers, or you do not need to have the decorations to show that you are a hero. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras.
Porsigido sina President Bongbong Marcos at Chinese President Xi Jinping na paigtingin pa ang bilateral cooperation ng Pilipinas at China, ayon po yan kay Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Xilian. Sa isang Economic and Trade Cooperation Conference kahapon, sinabi ni Ambassador Wang na malapit pa rin ang ugnayan ng dalawang lider sa pamamagitan ng telepono at sulat mula nang mahalal si Marcos. Ani Wang, kabilang sa mga hakbang para mas paigtingin ang kooperasyon ng dalawang bansa ang pagpapatupad ng two countries twin parks para mapaunlad ang economic innovation. Pinag-uusapan na rin ang pag-aangkat ng China ng mga produkto gaya ng tropical fruits mula sa Pilipinas gaya po ng durian. Sabi pa ng Chinese Ambassador, sa ngayon, China na raw ang pangalawang pinakamalaking source ng foreign investment sa bansa. Ipinagutos ng National Telecommunications Commission o NTC sa mga telco na magbabala sa kanilang subscribers kaugnay sa mga kumakalat na personalized text messages. Sa memorandum na inilabas ng NTC, dapat mag-text blast ang mga telco simula ngayong araw hanggang September 15. Laman ng mensahe ang paalala sa publiko na huwag maniwala sa mga nagkalat na text messages na nag-aalok ng trabaho, pabuya o di kaya ay pera. Bukod sa pagpasa ng compliance report, inatasan din ng mga telco na pabilisin ang proseso sa pag-block ng mga SIM card na ginagamit sa panloloko. Sa pagdinig ng Senado kahapon, sinabi ng National Privacy Commission o NPC na posibleng nakukuha ng mga scammers ang impormasyon ng mga cellphone user sa mga payment o messaging app. Samantala, binasahan na po ng sakdal ng Sandigan Bayan 7th Division ang ilang dating kawani ng Bureau of Immigration at ilang pribadong individual na sangkot sa tinaguriang Pastilla Scam. Yan po yung nabuking na modo sa airport para mabilis na makapasok sa bansa ang mga banyaga, kabilang na ang ilang Chinese national. At nakatutok si Maki Pulido. Follow me. Sa ipininisintang video na yan sa Senate hearing na pinangunahan noong 2020 ni Senator Risa Ontiveros, nabunyagang tinawag na Pastillas Scam kung saan ibinabalot umano ng mga Chinese national ang perang panuhol sa mga immigration officials para makapasok ng bansa nang hindi na kailangang dumaan sa screening ng immigration. Kaninang umaga, binasahan na ng sakdal ng Sandigan Bayan 7th Division ang 44 na dating kawani ng Bureau of Immigration at 6 na pribadong individual, kabilang ang may-ari ng isang travel agency. Sa reklamong isinampa ng Ombudsman, sila raw ang nagkontsabahan mula 2017 hanggang 2020 para papasukin ang mga dayuhan ng walang nararapat na immigration screening process. Mahigit 1.4 million pesos umano ang kanilang nakolekta mula sa 143 na mga dayuhang nagbayad ng tig 10,000 piso. Sa mga binasahan ng sakdal, 35 ang naghain ng not guilty plea, 15 naman ang tumangging maghain ng plea. Isa rito si Mark Red Marinas, dating hepe ng Immigration Courts Division. Salary grade 15 lang daw si Marinas, kaya't hindi sakop ng Sandigan Bayan dahil ang nililitis lang nito ng mga kawani ng gobyerno ay salary grade 27 pataas. Meron pa kasi kaming issue on jurisdiction. So instead of entering a plea of not guilty, refuse to plea na lang. Bago basahan ng sakdal ang mga akusado, pinayagan ng Sandigan Bayan 7th Division na amyendahan ang prosekusyon ng inihaing reklamo para tanggalin sa mga listahan ng mga akusado si Jeffrey Ignacio. Isa si Ignacio noon sa mga whistleblower sa Senate hearing at binigyan na rin ng immunity ng Ombudsman. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Sa gitna ng paglipanan ng mga murang braces na inaalok po online, nagbabala ang Philippine Dental Association. Tiyakin na sa lehitimo at lisensyadong dentista lamang magpakabit yan. Delikado raw kasi ang basta-bastang pagpapakabit ng braces dahil maaari ang mauwi sa pagkasira ng ngipin at impeksyon. At yan po ang tinutukan ni Lay Alvin. Sa Urdaneta City, Pangasinan, dinakip ang babaeng ito ng pulisya kasama ang mga kinatawan ng Philippine Dental Association Pangasinan Chapter. Nagkakabit daw siya ng braces kahit na hindi naman siya lisensyadong dentista. Mas mura ang kanyang singil kaya may mga naiengganyong magpakabit ng braces sa kanya.
May mga pruweba naman ako na sa mga posts ko naman na hindi ako dentist. So, nagpapatunay naman siya eh. May ano naman siya eh. DIY naman po. DIY siya eh. Opo, nagpapaalala po Hindi ako Hindi naman siya nagpapaalala ng dentist eh. Nakumpiska sa kanya ang mga gamit sa pagkakabit ng braces. Ayon po sa suspect, kinukuha niya yung supply niya through online. Order po online. Napag-aralan niya lang ito, yung pagkakabit ng braces sa panonood lang sa Sa online selling platforms, may mga nagbebenta ng mga materyales pang dental braces. Meron ding ready to wear. May mga nagsusuot nito bilang accessory sa ngipin o pangporma. Pero babala ng Philippine Dental Association, maaari itong mauwi sa kapahamakan. Sabi ng mga dentista, kinakabit ang braces para ayusin ang posisyon ng mga sungking ngipin. May kinalaman kasi ang posisyon ng ngipin sa mga aktibidad gaya ng pagsasalita at pagkain. Pero kung hindi lisensyado ang gagawa nito, maaaring lalong masira ang ngipin at mauwi sa impeksyon. It has a lot of dangerous complication. One of them is the poisoning from the toxic materials na ginagamit ng mga illegal dental practitioner. Isa may nakalawit na wire, nasusugat yung mga bibig, yung oral cavity, na hindi ito napapansin. So pag ito hindi napansin, of course, it can lead to infection. Infection is not localized in the oral cavity. It also runs in our system. Sometimes napupunta ho yan sa heart natin. Nariyan din daw ang panganib na malunok ang bracket at bumara sa lalamunan kapag hindi maayos ang pagkakakabit. Sa ilalim ng Philippine Dental Act, may parusang hanggang 5 taong pagkakulong at multang hanggang ₱250,000 para sa mga hindi lisensyadong dental practitioner. Maaaring ipagbigay alam sa Philippine Dental Association ang ganitong mga illegal na gawain. Katuwang din nila ang Department of Trade and Industry sa pagsakote sa mga bentahan ng mga di-lisensyadong produkto sa ngipin. Mag-ingat po tayo sa mga kinakabit sa ating bibig dahil sa panahon ngayon meron po tayong COVID, HIV at baka po tayo magkaroon lang ng infection. Yung pagtitipid po natin sa ating bibig baka lalo po tayong mapagastos pag tayo po ay nagkaroon ng sakit na galing sa mga fake braces. Leah Alviz, Nakatutok, 24 Oras. Paglilinaw po sa aming iniulat kahapon, sinampahan pa lamang ng reklamo sa Department of Justice ang head ng security ng Manila Arena at ilang gwardya kaugnay sa pagkawala ng 6 na sabungero noong Enero. Wala pang isinasapang kaso sa korte ang DOJ, taliwas sa aming iniulat. Idineklara bilang special non-working holiday sa Ilocos Norte ay 12 ng Setyembre. Ayon sa Proclamation No. 53 ng Office of the President, ito raw ay para bigyan daan ng mga Ilocano na alalahanin ang ika-105 taong kaarawan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Pero sa halip na September 11 na mismong araw ng kapanganakan ni Marcos Sr., hiniling daw ng sangguniang panlalawigan na gawing ika-12 ng Setyembre ang holiday para tumapat sa araw ng Lunes at maipagdiwang ito ng mga taga-Ilocos Norte. Pirmado ni Executive Secretary Vic Rodriguez ang naturang proklamasyon. Kinilala sa ika-29 na World Travel Awards ang ganda ng Pilipinas. Sa ika-6 na pagkakataon, itinanghal bilang leading beach destination sa Asia ang bansa. Nananatili ring Asia's leading dive destination ang Pilipinas sa pang-4 na sunod na taon. Pinarangalan din bilang leading tourist attraction naman sa Asia ang makasaysayang Intramuros sa lungsod ng Maynila. Ikinatuwa ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco ang pagkilala sa ganda ng Pilipinas. Sa pamamagitan nito, umaasa raw siyang makakabangon mula sa epekto ng pandemya at mas mapapatatag pa ang sektor ng turismo sa bansa. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Vicky Morales, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang at dahil hindi natutulog ang balita. Nakatutok kami 24 oras. For more
chika updates, like and subscribe GMA's YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. At sa mga kapuso natin abroad, maaari nyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.